Bago po topic natin, senyales ng stroke sa babae. Actually, may difference yan. Iba ang senyales ng stroke sa babae, iba senyales ng stroke sa lalaki. So, tingnan natin ha. So, both babae, lalaki, di-discuss natin, pero mainly sa babae. Hindi alam to ng karamihan, pero ang stroke, killer ang stroke, mas matindi pa yan. Mas maraming namamatay sa stroke sa mga kababaihan kumpara sa breast cancer. Actually, 3 times more. Maraming namamatay sa breast cancer, pero stroke mas marami pa. Sa mga lalaki naman, mas marami namamatay sa stroke kumpara sa prostate cancer. Ibig sabihin, delikado ang breast cancer, delikado prostate cancer, pero 3 times more deadly ang stroke. Kasi marami talaga na-stroke. I'm sure sa mga kamag-anak natin, lolo, ito yung pinaka nakakatakot, parang okay ka, kinabukasan, wala na, paralyzed na, nasira na ang buhay, di ba? 20% ng kababaihan magkakaroon ng stroke sa buhay nila. Ganun kataas ang tsansa. Number 3, cause of death. Tapos, mas deadly ang stroke sa babae kumpara sa lalaki. Ano ibig sabihin? Siguro, pag yung babae na stroke, baka mas may edad na, mas mahaba kasi buhay ng babae, kaya mas deadly siya. Kumpara, yan. Oh. Number 3, cause of death in women, 20% na kababaihan pwede ma-stroke. At ang sintomas iba. Alam naman natin yung normal symptoms ng stroke, 'di ba? Yung mga nangiwi, tapos hindi nabuhat yung kamay, 'di ba? Yan ang mga common. Pero ito sa babae, marami sa kanila. Actually, 13 times more nakakahanap ng kakaiba. Anong kakaiba? Nangihina, nagfafatig lang, pagod lang. Ayan, no? O, hirap gumising. At ito yung common, nagbabago yung pag-iisip. Parang may mental cognitive decline eh. Kala mo Alzheimer's, kala mo nauulyanin, confused lang siya. Hindi lang siya nagagalaw niya lahat ng katawan niya, pati mukha niya, pero confused siya. Nalilito, hindi makaisip maigi. Baka stroke na pala yun. So, pag may pasyente, ganito ang complaint, nahihilo, naiiba, ang pakiramdam, nasusuka, sumasakit ang tiyan, possible lahat yan stroke symptoms. Common lang yan sa babae. Yan, warning signs of stroke. Tignan nyo yung mga symptoms ng stroke sa lalaki at sa babae. Yung pareho, ito yung pareho. Pareho, lalaki, babae, pag na-stroke, pwede mangiwi, pwede humina ang kamay, pwede humina ang paa, pwede mabulol, pwede mabulag or hindi makita isang parte, pwede hindi makalakad, pwede masakit ang ulo, pareho meron yan lalaki at babae. Pero, pag sa babae, may dagdag sintomas. May dagdag eh. So, sa women, pwedeng super pagod lang, pwedeng disoriented, hindi niya alam na saan siya, confused, mabilis makalimot, pwedeng napapagod lang, pwedeng nasusuka lang. So, pag ganito sintomas, feeling mo kakaiba na to, pa-check up tayo. Kahit sa mga doctors, isipin natin baka stroke, kailangan pa CT scan. Ayan, no? Symptoms of stroke in women, no? Kakaiba lahat to. Hallucination, nagbabago ugali, kala mo ulyanin, hirap huminga, sinisinok, convulsion, brain fog, mahina ang isip. Kasi depende sa nagbara sa utak eh. Utak natin, tingin ko nga parang computer, di ba? Pag computer, minsan may nasira, para may virus ba? May mga program di mo ma-open. Pero may ibang program na open mo. Para tong computer ko, pag binuksan ko, ayaw agad pumasok, napupunta pa sa ibang lugar. So, ganun nangyari. Pag ang computer natin sa utak, nabarahan, pag maliit lang ang bara, mini stroke. Kung malaking stroke, talagang hindi magagalaw. Pero kung maliit ang stroke, pwedeng ganyan lang. Nalilito, memory problem, disoriented, nanghihina. Ano ang risk factors? Okay, tingnan natin. Sa mga babae, bakit mas mataas ang stroke? Ano yung mga dapat ingatan? Hindi naman to 100%, Yung mga buntis na high blood, yun, higher risk of stroke. Ito, yung umiinom ng birth control pills. Okay, sasabihin mo, Dok,
masama pala birth control pills, hindi nila ako iinom. Actually, pros and cons yan. Yung iba naman kasi, pag hindi ng birth control pills, padami ng padami anak nila, magiging 8, mga anak, nahirapan din yung nanay, delikado din. Kaya, pag may high blood, medyo malapot na yung dugo, usually hindi nabibigyan ng birth control pills, tsaka sandaling period lang. Kasi, tumataas konti ang risk. Hindi naman porke uminom ka birth control pills, mai-stroke na. Tumataas lang yung risk. Hormone replacement therapy sa mga menopause, 50 years old, kaya medyo maingat sila magbigay ng hormone replacement therapy after mag-menopause. Yung mga may migraine, may matinding migraine na mga babae, pwedeng tumaas ang risk of stroke. Sigarilyo, alak, syempre sigarilyo, alak nakakataas ng risk. Tsaka may abnormal heartbeat, atrial fibrillation. Okay, so para bumaba, control blood pressure, blood sugar, quit smoking, yan ang mga kailangan natin gawin. Ito ang risk factors ng stroke para sa ating lahat, lalaki o babae, ito pareho. Smoking, ito mga birth control pills sa babae, high blood, matindi to, alak, yung mga ginagamit yung alak pampatulog, di ba? Sasabihin nyo, konting inom lang ito. Kaya marami na stroke sa kababayan natin. Pumunta kayo kahit anong barangay, marami na stroke, marami nakatungkod kasi manginginom, marami lalaki. Heart disease, high cholesterol, stress, super puyat, diabetes at overweight, lahat yan pwede mag-cause ng stroke. High blood, higher risk of stroke, dapat ibaba ang blood pressure 120/80. Pag tumaas yan ng mga 180, 190, delikado. Delikado, baka ma-stroke. Ayan. Ito na. Ito yung utak natin. Magbabara siya. So, dalawang klaseng stroke. May stroke na nagbabara. Ito yung barado. Doc Lisa, malapit mo ba konti? Kaya ba? Dahan-dahan lang. So, ito, nagbara yung ugat. May nagbara. Thrombotic stroke. Ito, barado din. May embolus galing sa puso, nagbara din. So, pag barado, ganito ang tawag. Thrombotic or embolic stroke. Pwede rin pumutok yung ugat. Pumutok, dumugo. Iba to, hemorrhage. Ano mas delikado? Parehong delikado, pero depende sa laki. Gaano kalaki ang nabara dito? Gaano kadami ang dumugo? Depende. So, dalawang klase. May nagbara, may dumugo. 85%, ito CT scan to. 85% nagbara. Mas common to. Yan. Pag nangitim ang CT scan na to, barado yan. Malaki, ang laki na na-stroke. Sigurado paralyzed to. Hindi niya nagagalaw yung kamay at paa niya, isang parte. Ito, dugo to. Ayan, puti, dugo. Ang daming dugo rin ito. Delikado to. Very lampas 20 cc yan. So, parehong hindi maganda. Pero ito, very serious to. Pwedeng may mangyari sa pasyente, pwedeng hindi makahinga, pwedeng mamatay kasi yung dugo, kita nyo, pinipisa na niya yung utak. Pwedeng hindi huminga yung pasyente. Bara, dugo. So, yan ang dalawang klaseng stroke. Nagbabara, ischemic stroke, nagdudugo, hemorrhagic stroke. Meron ding aneurysm, pumutok. Ito, namamana to. Yung cerebral aneurysm. Ano yung common symptoms ng stroke? Yung sinabi ko sa inyo, yung mga kakaiba, di ba? Yung mga nagsusuka, nanghihina, nagbabago memory. Ito yung mga usual, yan, mga face. Yan, nangiwi. Yan, yung arm, hindi mataas. Yung salita, speech. Yan, yan ang mga... Ano risk factors? Paano tayo iiwas sa stroke? Control ang blood pressure, number 1. Basta okay ang BP mo, hindi ka dapat ma-stroke. Okay? Dapat control ang blood sugar. Pag hindi makontrol, uminom ng gamot sa high blood, uminom ng gamot sa diabetes, dapat normal ang blood pressure, normal ang blood sugar para hindi ma-stroke. Sigarilyo, tigil talaga. Yung puso, dapat regular antibok. Cholesterol, dapat normal. Alak, dapat pigilan. Heavy drinking. Yan.
So, para makaiwas, exercise, eat healthy, control cholesterol, manage diabetes, manage high blood, tigil sigarilyo. Yan. Ngayon, pag na-stroke na, tuturo ko lang sa inyo, ito yung pinakamahirap, yung therapy afterwards. Medyo mahina tayo sa therapy, sayang eh. O maraming buhay sana mapapahaba kung maganda ang therapy. I'm sure, 'di ba? Mahal ang therapy, matagal, nadidepress. So, dapat merong mga galaw-galaw, lakad-lakad, strength training. At ito kalaban natin sa stroke, tumitigas yung mga muscle. Spastic siya. Masakit, tumitigas. Nadidepress ang pasyente, nakahiga na lang. Humihina yung pag-iisip. Kaya pag na-stroke, tuloy ang gamot, regular follow-up, yung mga risk factors na sinabi ko, magpaparehab, physiotherapy, speech therapy, paglunok, minsan nabubulunan sila, yan ang mga kailangan gawin para lumakas unti-unti. And ito, hopefully, pag malakas na siya, babalik tayo sa mga usual exercise. Pero otherwise, dito lang muna tayo. Kasi talagang therapy, ayusin yung pag-iisip, try maging independent pa rin. Okay, sana nakatulong po to. Mga bagong senyales ng stroke sa mga babae. Ingat po tayo.